na natural gas reserve sa Malampaya East 1 Gas Complex o mas kilala bilang MAE-1. Matatagpuan ito humigit kumulang 5 kilometro silangan ng kasalukuyang Malampaya Gas Field sa baybayin ng Palawan. Ito ang Oh, ito ha, narinig nyo ha. Merong natuklasan na gas field, ang Malampaya Gas 1. O doon sa dating gas is lang nun, sa silangan lang nun, so other side lang nun. So ibig sabihin, sino ngayon ang nangangatin na naman ng mga puwit? 'Di ba? Ang China, gustong angkinin ng China lahat ng kung anong merong natural resources ang Pilipinas. 'Di ba? Ngayon, nakikita na natin ang totoong kulay ng mga animal na mga komunistang China. Diyan natin malalaman kung saan tayo dadalhin ng China. Putik, ubusin na talaga lahat nila ang ating natural na resources. Kawawa talagang Pilipinas. Anong mapapala natin sa mga animal ng mga komunistang China na yan? Ang napapala natin sa kanila, ubusin lahat ng kung anong meron tayo. Ngayon nangangati na naman yung puwit nila. Gusto na naman nila angkinin yung natural gas na natuklasan dyan. Kupal. Alam mo tong mga dilawan, hanggat nasa teritoryo ng Philippine political arena natin, hindi tayo mawawalan ng tinik sa lalamunan. Yang mga dilawan na yan, ang tinik sa lalamunan talaga ng mga Pilipino. Bakit? Kita mo, yung ginagawa nila, pinagsasabong nila ang mga Dutae at saka ang Pulahan, ang mga Marcos, para lumabas na sila yung pinakamalinis. Pero wag ka, nag-back channel yung animal na Noynoy Abnoy nung panahon nila para ibenta yung West Philippine Sea sa mga incheck. Kaya yung mga dilawan na yan ang punot ugat ng paghihirap ng mga Pilipino. Sila ang nagpabagsak sa matandang Marcos. Kung saan tayo noon, nung panahon ng matandang Marcos, tayo ay sagana. Meron tayong IRI, International Rice Research Institute. Meron tayong PNOC, meron tayong Petron, meron tayong National Steel Corporation, may napukor tayo. Pero ngayon, anong meron tayo? Tae. Pinagbebenta ng mga animal mula nang maupo. Ang mga dilawan na yan, na si Cory Aquino, di ba isinakripisyo nga nila yung asawa niya? Isinakripisyo ng dilawan yung ama nila na si Ninoy Aquino, na mga kampon ng NPA. Kita mo nung naupo si Noynoy Abnoy, pinaimbestigahan niya ba kung sino pumatay sa ama niya? Kasi maliwanag sa sikat ng araw, alam nila na mga NPA mismo ang pumatay sa ama nila para isakripisyo, para ibagsak ang matandang Marcos. Kasi kung wala silang isasakripisyong buhay, hindi nila mapapabagsak ang matandang Marcos. Ngayon, nung nabagsak na nila ang matandang Marcos, ano nangyari? Ipinagbebenta na nila lahat ng mga ari-arian ng mga Pilipino, yung National Steel Corporation, na yan ang kailangan natin ngayon. Kuryente. Nasaan na? May napala tayo sa mga dilawan na yan, mga animal na yan. Yan ang tinik sa lalamunan natin ng mga dilawan. Tapos ngayong si Kibam, si Kiko at saka si Bam Aquino, yan ang pinagsasabong nila. Alam mo ba ginagawa nila? Lalo na itong si Ronald Llamas na puki ng baboy, putak ng putak. Sinasaksak nila ang mga Dutae gamit si PBBM. At nang mabarag na nila ang mga Dutae, ano nang gusto nilang baragin ngayon? Si PBBM na. Pinababayaan nila na i-impeach ng mga Dutae si PBBM. Ngayon, mag-i-impeachan yung dalawa. I-impeach si PBBM si Sara, i-impeach naman ni Sara si PBBM. Kaya nga alam ni PBBM, yan nung una pa, yan ang gagawin talaga ng mga dilawan. 'Di ba? Kaya nung una pa lang ayaw na ni PBBM ng impeachment. Pero kaso, hawak din sa liig ng mga dilawan si Sara Duterte.
Eh, mas kampi si Sara Dutay sa mga Dilawan kasi anak ng Dilawan niya Dilawan din niya si Sara Dutay. Ang mga Dutay, Dilawan din. O kaya ngayon, nagkakampihan ngayon ang mga Dilawan at saka si Sara Dutay para ibagsak si PBBM. O, tapos sasabihin nyo, kakampi ng pulahan ng Pinklawan. Ano? Walang napatunayan. Nakakampi ng pulahan ng Pinklawan. Kasi nung nakipag-alyado ang pulahan sa mga Pinklawan, kahit isa doon sa tatlo ang hinihingi na maipalusot. Si Abby Binay, si Pacquiao at saka si Ben-Hur Abalos. Na ipalusot ba kahit isa? Wala. Pero ang dalawang kibam, napalusot yan ng mga loyalist. Ang nagpanalo diyan kay Kiko at saka kay Bam Aquino, mga loyalist. Kasi ang mga loyalista, totoo sa kanilang pangako na makikipag-alyado sa Pinklawan. Kaya, pinanalo nila ang kibam. O ngayon, yung tatlo, na kahit isa dun sa tatlo, may naipanalo ba ang mga Pinklawan? Wala. Ibig sabihin, ang mga Pinklawan, hindi totoo sa kanilang pangako sa mga pulahan. Mas tapat pa rin sila sa Dilawan, di ba? Kaya, walang nakikipag-alyado. Hindi na makikipag-alyansa ang mga pulahan sa Pinklawan. Kasi wala naman napatunayan ang mga Pinklawan sa mga pulahan. Okay? O ngayon, ang tinik sa lalamunan natin ngayon, ang pinagtandem na Sara Dutay at saka ang mga Pinklawan at saka Dilawan. O ngayon, lahat, ano na to, let's walk in na. Lahat na ng anak ng Dilawan yan, yung Akbayan, ni Risa Hontiveros, o yung Pinklawan, ni Leni Robredo, yang si Sara Dutay ng Dutay Dynasty at saka itong si Bam Aquino ng Dilawan, nag-vote in na sila para ibagsak si PBBM. O, di ba? Nakipag-alyansa na ang mga Dutay sa mga Dilawan para ibagsak si PBBM. Kaya i-impeach na nila. I-impeach na nila si PBBM. O, ginagamit nila yung flood control project daw kuno. Unang-una, ano ba yung nandiyan sa Cabral Files? Eh kahit magbulat-latan na eh. Bulat-latin nyo na yung Cabral Files. Hindi natatakot niya si BBM. Kahit sino pa ang anuin nyo na kamag-anak niya, ikulong nyo na lahat. Hindi matatakot niya si PBBM. Kaya bulat-latin nyo na. O diba? At saka yung DBM files, no? Na ginagamit nila sa impeachment daw dahil pinirmahan daw ni PBBM yung GAA, hindi daw binito yung mga OMG. Kayang patunayan ni PBBM na binito niya yan. O, tapos yung sinasabi nilang People's Commission, Independence People's Commission, di ba? IPC. Pag hindi daw pinirmahan ni PBBM yan, tignan nyo kung paano binablockmail ng Dilawan plus Dutay si PBBM, di ba? Bina-blackmail nila si PBBM para mapirmahan yung Independence People Commission daw para mag-imbestiga diyan sa flood control project. Ano ko, tanga? Tanga ba si PBBM para gawin niya na ipa-imbestiga niya yan sa iba samantalang siya yung nakatuklas niyan? Kaya kasing lutuin ng Independence People Commission ang outcome ng investigasyon sa Ghost Flood Control Project. Pwede nilang idiin lahat ng kaalyado ni PBBM. Pag pinirmahan niya yung Independence People Commission. Kaya tanga lang kung pipirma dyan si PBBM. Dapat si PBBM pa rin ang masunod. Siya ang may karapatang magpa-imbestiga dyan. At pangalawa, sa budget. Bakit hinahawakan ni Bam Aquino ang budget? Anong karapatan niya, ha? Kung meron mang dapat humawak niya sa budget, si PBBM pa rin. Siya ang may karapatan dyan. Okay? Hindi si Bam Aquino. Upal. Ito. Ang sabi dito, si Ronald Llamas ay nagpuputak hindi para kay Risa Hontiveros. Pumuputak si Ronald Llamas para kay Kiko Pangilinan at saka kay Bam Aquino. Ginagamit nila yung DBM files. Kumbaga, bina-blackmail nila si PBBM. Sabi, the DM files refer to official record of Department of Budget and Management
They contain two documents, SARO, Special Allotment Release Order. This proved that project was officially approved for funding. Notice of cash allocation. These are checks. They prove that money was actually released to bank accounts of contractors. O diyan nila, yan ang ginagamit nila para i-blackmail si PBBM. Pero ang katotohanan, why they are the truth, Senate President Tito Soto recently stated that the Cabral files are just neighborhood lists. Oh, alam mo, yung Cabral files, hindi mo masasabing totoo yan. Kasi yan ay, ano lang naman yan, files ng sekretary ni Cathy Cabral. At paano mo masasabi na totoo lahat yan? Diba? Kupal tong mga ito eh. Neighborhood list, but the DBM files are the legal proof. Okay, palagay natin Ghost Flood Control has a NICA and DBM files. It means someone in the government signed off on paying on a phantom structure. O paano nila mapapatunayan na si PBBM ang nagpirma dyan? Sa ano na yan, DBM files na yan. Diba? Ano ang prueba nila dyan? Kailangan pa rin nilang pruebahan yan, diba? O mayroong ba silang matibay na ebidensya na si PBBM at saka sa Ghost Flood Control Project, yan ba ginusto ni PBBM o kamo? Kita mo, sabi the Llamas strategy using this file, Ronald Llamas is pushing PBBM into garbage by using these files to isolate the president. Identify the big fish, use the NCA to name the cabinet official and cousins who allegedly benefited. O, sino yung cousin? O, di pinipilit nila na si si Martin Romualdez daw. Pressure for a veto. Force PBBM to veto Senate Bill 1512, the IPC. If he vetoes, Llamas will leak the DBM files. O, pag hindi daw pinirmahan ni PBBM yung IPC, yung Independence People Commission, ililik daw ni Ronald Llamas yung DBM files. O, to claim the veto was a cover-up for the money trail. O, ibig sabihin, yung DBM files, hawak, yan ang pinaka, kutsilyo, sandata nila laban kay PBBM. The database, destabilize the red base. Use the files to show that PBBM allies are the ones stealing, forcing PBBM to either jail his own friends or go down with them. O, di ibig sabihin, bakit nila ipupersahin si PBBM na mga kaalyado niya yung mga magnanakaw? Samantalang 3 taon pa lang naman ang nakakaraan at alam naman natin, sa unang taon, 2022 hanggang 2023, yan yung taon na magkakasabwat pa sila. May unity team pa. So, ibig sabihin, kung sino ang magnanakaw dyan, walang iba kundi yung mga dutae kasi sinasabotahe nga nila ang gobyerno ni PBBM. Ibig sabihin, yung time na yan, ng 2022, 2023, hanggang 2024, ano pa yun sila, may unity team pa na nangyayari sa gobyerno ng mga dutae at saka sa gobyerno ni BBM. Kaya kung meron mang nananabotahe sa PBBM administration, walang iba kundi ang mga gobyerno ni dutaing Sara. Diba? Ibig sabihin, may sumasabotahe. Sinasabotahe nila ang PBBM administration na under nga sa pangalan ni PBBM, pero hindi como under sa pangalan ni PBBM, siya na yung sumasabotahe, kundi yung mga kaalyado niya dati. Kaso nga nagkawatak-watak na sila. Kaya dito pinapalabas ni Ronald Llamas, wala daw unity team. O come on, may unity team na dahil nung simula pa yan nung tumakbong presidente si Demonyong Dutae 3D. Pinanalo yan ni PBBM dahil sa mga loyalista, nanalo yan si 3D. Kaya doon pa lang meron ng unity team. Ngayon ipinagpatuloy nga sa panahon ni Sara Dutae nung tumatakbo na si PBBM, kumbaga naniningil na ng suporta si PBBM kasi sinuportahan niya mga Dutae. So hinihingi niya naman ngayon yung suporta ng mga Dutae sa kanya. O kaya nga imbis na si Inday Sara ang isuportahan ng matandang Dutae si PBBM kasi nagbabalik siya ng utang na loob. Kaso
Yung utang na loob ni Digong Duta ay kalahati lang, 50-50 lang. Kasi sa bandang hulin na napag-alaman na i-impeach nga si PBBM. O yan nga nangyayari ngayon, ini-impeach nila. 'Di ba? Ini-impeach nila si PBBM gamit ang flood control project. Kumbaga, nilalaro ng mga dilawan. Ang mga dilawan kasi ang player, isa ang player sa fleet ka natin. Ang tinik sa lalamunan talaga natin ay ang mga dilawan. Kasi pinagsasabog niya ang mga dutae at ang mga pulahan. O ngayon, pag parehas na ngayon hilong talelong na dahil nag-impeach na, di parehas na silang bumagsak. O tsaka ngayon tatakbo ng 2028 election, presidential election si Bam Aquino. Tatakbo siyang elected na president. O ngayon dahil siya ngayon ang lalabas na malinis ang pangalan. O kasi yung dalawa parehas na ibagsak na nila si PBBM kasi corrupt na o magnanakaw. Yan din yung ginamit nila sa matandang Marcos magnanakaw Ngayon yan din ang gagamitin nila kay PBBM. Palalabisin nila na magnanakaw si PBBM. O ganun din si Sara, sasabihin nila ang radikal, terorista, o kung ano-anong sasabihin nila. No, parehas ngayon lugmok ang imahe ng dalawa. No? Kasi siya sabihin nila kay Sara na isang krung-krung, lustay, ganyan. O di sira na ang imahe ni Sara. Nasaksak na nila, nabarag na nila ang imahe ng mga dutae. Ngayon, ang susunod naman nilang babaragin ang imahe ni PBBM. Palalabasin nila na korap, magnanakaw. Yan. Ngayon, dahil korap, magnanakaw na si PBBM, so ang tatakbo sa 2028, walang iba kundi si Bam Aquino na malinis. Pero sa totoo lang, yan ang dahilan kung bakit nawala sa atin ang West Philippine Sea. Yang mga dutae, yang mga dilawan, di ba? Kaya nga totoo yung sabi ni Digong Dutae noon kay Trillanes na nag-back channel yan sa West Philippine Sea para ibenta ang West Philippine Sea sa mga incheck. Kaya hindi nga binitawan ng mga incheck yung West Philippine Sea Kasi naibenta yan ng mga dilawan, Ninoy Abnoy. No? Ito yung mga tanong Deng Baksya and Mama Sapano. Yan yung mga anomalya nung panahon. Yung Deng Baksya, yan yung yung tungkol do sa yung kagat na lamok. 'Di ba? At saka yung Mama Sapano, yung 44 sap na mga sundalo, yung pinadala doon ni Ninoy Abnoy para magkandamatay do sa Mindanao, 'di ba? Sa gyera. Yan. Bukod pa doon, ano pa yung mga anomalya ni Ninoy Abnoy, 'di ba? Ito ang sabi these are the anomaly aside from Mama Sapano and Deng Baksya, the administration of Benigno Noynoy Aquino III was marked several other major controversy and anomalies that were frequently used by critics to question his tuwid na daan. DPDAF, pork barrel, yan, scandal. Yan yung DAP scandal. These are perhaps the biggest financial scandal of his term. Kung meron mang higit na magnanakaw, yan mga dilawan. Yan ang tinik sa lalamunan natin. Bakit? Ayan, PDAP, Priority Development Assistant. In 2013, the Napolis scam was exposed, revealing that billions in lawmakers' funds were diverted to fake NGOs. Di ba? While it involved many politicians, critics accused Aquino of using the fund to control Congress. Yan, magnanakaw talaga yung mga dilawan. DAP, Disbursement Acceleration Program. This was system created by Aquino administration to speed up spending. Di ba? Sila yung magnanakaw, tignan mo yung spending nila, ang bilis. In 2014, Supreme Court declared part of DAP unconstitutional, ruling that executive branch could not move fund around without congressional approval. Critics called it presidential pork. So yung DAP, presidential pork, yan, Disbursement Acceleration Program. The MRT3 maintenance crisis during his term, the MRT experienced severe decline in services, including frequent breakdown and even train overshooting the Taft Avenue station. The anomaly, the long-term maintenance provider, Sumitomo, was replaced by several short-term, reportedly inexperienced contractor
like PH Trams and Global APT. The controversy, it was alleged that this contractor has ties to Liberal Party members. Plunder and graft charges were later filed against the transportation official like Joseph Emilio Abaya. The Yolanda Typhoon, ayan ang mga pinagnanakaw ng mga ni Noynoy Abnoy na Aquino, mga dilawan. The government heavily criticized both locally and internationally for the slow distribution of aid after the world's strongest storm hit the Visayas. Ayan yung mga issue, thousands of permanent housing unit remain unfinished years after the storm. Ayan, gumawa sila dyan ng bahay, pero hindi nila tinapos. Sinong titira sa bahay na kalahati lang ang natapos, pero tapos na yung budget? Napakawalan na yung budget, pero yung bahay hindi pa natapos, o nanakaw na yung budget, di ba? Ayan. The anomaly report surface of spoiled relief good, rotting rice, and undistributed million in cash donation stored in bank accounts while survivor live in tent. O, kita mo, kawawa nga yung mga Yolanda victim Ninakaw kasi ng mga Aquino government ang mga donasyon sa kanila ng ibang bansa. Kaya yung mga ibang bansa ngayon, hindi na sila nagdo-donate sa Pilipinas kasi hindi naman napupunta sa kinauukulan kundi ibinubulsa ng mga demonyo. Ito yung Manila hostage crisis occurring just 2 months into his president. This was seen as ito yung tungkol do sa isang pulis, di ba? Na naghurumentado. O bakit naghurumentado ang mga pulis nung panahon na yan? The bungled rescue attempt rescued in the deaths of 8 tourists. The result is severely strained relation with Hong Kong and led to criticism that president was missing or incapable during the peak hours of the crisis. Maraming namatay dyan. Laglag bala. Yan yung panahon ni Noynoy Abnoy. Usong-uso yung laglag bala. Di ba? Si Digong Dutay ang naglinis niyan. Toward the end of his term, passenger at NAIA reported that airport security personnel were planting bullets in their luggage to extort money. The criticism administration was seen as manhid or indifferent to the plight of travelers and OFW yung mga OFW, di ba? Nung panahon ni Noynoy Abnoy, walang ginawa kundi magnakaw, yung mga taga NAIA, nag-e-extort sila ng pera sa mga OFW, Kaya hirap na hirap ayaw umuwi ng mga OFW nung panahon ni Noynoy Abnoy, Kasi maraming himala nangyayari sa NAIA. The Corona impeachment. Aquino led massive campaign to remove Supreme Court Chief Justice Renano Corona. The controversy, while Corona was found guilty of failing to declare his wealth, critics argued that the president had bought the vote of senators using DAP fund to remove political obstacle. Ibig sabihin, binibilin nila yung mga boto ng senador gamit yung DAP, yung disbursement allotment, di ba? Yung DAP, yan yung presidential pork barrel. Yung DAP. Kasi yan, ito yung DAP PDAP Priority Development Assistance Fund. Yan yung Napoles scam ng PDAP. Bukod pa dyan, meron pang DAP. Ito yung DAP, Disbursement Acceleration Program. Ito yung pork barrel ng presidente. So, ginamit niya yung Disbursement Acceleration Program para bumili ng boto ng mga senador para mapatalsik si Justice Corona. Ayan. The controversy, while Corona was found guilty of failing to declare his wealth, critics argued that the president had bought the vote of senators using DAP fund to remove a political obstacle. Ayan ang mga laglag bala. Ang dami kayang mga alingas-ngas nung panahon ni Noynoy. Ano pa yung Mama Sapano niya? At saka yung Deng Vaxia. What is Mama Sapano? Mama Sapano, what? Intindihin natin. To understand why Mama Sapano and Deng Vaxia are often called anomalies or hidden scandal. Kaya siya naging hidden scandal. Bakit? The Hidden Client Command. Ayan. Sino ang itinago ni Noynoy Aquino? Sekreto niyang pinapunta yung mga sundalo na yan doon sa Mindanao. Mama Sapano, The Hidden Chain Command. The Mama Sapano tragedy,
January 2015, it's considered anomaly because President Aquino bypassed the official police leadership to run a secret mission. O biro mo, sikretong mission ha. Kasi alam niya, mamamatay itong mga sundalong to eh. Diba? Para lang sa sariling interest niya. Ngayon, kung sino ang demonyo? Sino mas demonyo? Si Noynoy Aquino o si Bongbong Marcos? Diba? Si Noynoy Aquino? Mas demonyo si Noynoy Aquino. Dahil ilang niyang mga namatay diya sa mama sa paano na yan. Lahat yan, kasalanan ni Noynoy Aquino na dilawan. Kaya itong si Ronald Llamas, wag siyang magsasabihin niya, ay, malinis ang mga Aquino. Malinis ang mga dilawan. Kupal kang kalbo kang sinungaling kang matandang komunistang Ronald Llamas kang demonyo kay hindi ka patamaan ng kidlat dyan. Tamaan na sana ng kidlat yung kalbo mo nang masumabog na yung utak mong kulot na puro komunista ang laman. Tingnan mo yan, oh. The hidden role of Alan Purisima. Biruin nyo kung gaano yung kagago yung hayop ng dilawang Noynoy Aquino na yan. Papatayin niya lahat ng mga wala siyang pakialam sa puso ng kasundaluhan para lang madala niya lang sa impyerno ang mga ano niya. Lahat yan, makikita niya na yan sa impyerno. Yung mga animal na kagaguhan niya. Pinagpapatay niya yung mamasapa ng member na yan, ng mga sundalo. O kung hindi niya yung sikreto, yan o, binaipas niya yung official police leadership to run a secret mission. The hidden role of Alan Purisima. At that time, PNP Chief Alan Purisima was preventively suspended by the Ombudsman for grave. Legally, he was not allowed to perform any official duties. Kasi hindi nga siya pwedeng mag-perform ng official duties kasi legally ano siya, he was not allowed to perform any official duties kasi preventive. Legally preventive, naka-suspended siya. Sinuspindi siya ng ombudsman, si Alan Purisima. Kaya hindi siya pwedeng mag-perform ng kahit anong official duties. Ito yung anomaly. Aquino continued to deal with Alan Purisima in secret, receiving text update and allowing the suspended chief to direct Oplan Exodus, the mission to capture terrorism in Marwan. O yan. Si Alan Purisima, the secret from the acting chief, the actual PNP chief, Leonardo Espina, and the Secretary of Interior, Mar Rojas, were kept in the dark until the operation was already underway. So, ayan. Hindi nila pinadaan sa kinauukulan kay Leonardo Espina at saka kay Mar Rojas. The result, because the official chain of command was broken, coordination with the military for reinforcement failed. O, dahil hidden nga at sikreto, wala nga yung backup, yung 44 mamasapa no na yan. Hindi sila na backupan ng military. Kaya nang humihingi na sila ng tulong dahil mamamatay na sila lahat, hindi maka-appeal yung mga kasundaluhan kasi sikreto lang kasi yung ginawa nila na yan ni Alan Purisima at saka ni Noynoy Abnoy Aquino na isang dilawan na demonyo. Ayan. The result, because the official chain of command was broken, coordination with the military for reinforcement failed. This resulted in the SAP-44 being trapped and killed by rebels. O di parang pinadala ni Noynoy Aquino yung SAP-44, yung 44 sundalo doon sa Davao, sa Mindanao para patayin ng mga rebelde. Kasi wala silang backup kasi sikreto lang ang ginawa, 'di ba? Legal consequences, the ombudsman later charged Aquino with assumption of official function for allowing suspended official to run a mission. O kasalanan ba ni Alan Purisima? Kasalanan niya ni Noynoy Abnoy na demonyo. Deng Vaxia, the hidden risks and rats. The Deng Vaxia controversy 2016 is seen as anomaly because of its how quickly it was approved and how the funds were hidden or move around to pay for ito. Ito, sa Deng Vaxia, ang mga Pilipino, ang mga anak ng nanay, mga anak. Yan naman, ang ginawa naman dyan, ginawa nilang laboratorio. Ginawa nilang laboratory rat ang mga anak ng mga Pilipina o ng mga nanay. Yung mga anak natin, kayong mga nanay dyan. Hindi nyo ba natandaan nung panahon na yan?
ginawang laboratory rat yung mga anak natin sa Dengvaxia. Hindi pa pala yan na-approve doon sa bansa nila at kung sino yung manufacturer niyan, ginawa na nila, pinagsusundot na nila sa ating mga anak. Hindi pa pala yan na-clinically tested. Kaya yung mga anak natin nagkandamatay dahil gawa niyang Dengvaxia na yan. O sino may kasalanan dyan? Si Noynoy Abnoy Aquino na isang dilawan. Okay? Nakita nyo, it was hidden. Sabi dito, the Dengvaxia controversy is seen as anomaly because of how it was quickly approved and how the funds were hidden or moved around to pay for it. Rush approval. Critics point out that Aquino met with Sanofi Pasteur executive in Paris in December 2015, shortly after the Philippines became the first country to approve the vaccine for a mass program, even though clinically trials were not yet fully finished. O hindi pa pala clinically tested ang animal na Dengvaxia. Pinapunta na agad dito ni Noynoy Abnoy Aquino na demonyo para ipagtuturok sa mga mga anak natin, mga nanay. Kaya kayo, wag kayo pumayag din sa mga dilawan, mga demonyo yan. Yan ang tinik sa lalamunan natin. Yan ang maapi sa mga Pilipino, ang mga dilawan. Kasi compound ng demonyo mga animal na yan. Mga NPA ang mga hype na yan. Mga komunista yan. Ginagamit lang nila ang mga mahihirap. Ang mga, ang sasabihin nila, kampi kami sa mahihirap kasi alam namin, ramdam namin. Pero sa totoo lang hindi. Ginagamit nila ang mga paghihirap ng mga mahihirap para maloko ang mga Pilipino. Tandaan nyo yan. The funding anomaly. The 3.5 billion used to buy the vaccine was not in the original 2016 national budget. The administration used savings similar to the katulad dun sa disbursing acceleration program. Yan ang pork barrel ng presidente. Yun ang ginamit nila to fund the purchase just month before the 2016 election. The hidden scientific warning. It later surfaced that some of health experts and the formulative executive committee FEC had expressed concern about the vaccine safety. In 2017, Sanofi admitted that the vaccine could cause severe dengue in people who had never had the virus before. So yung wala pang mga hindi pa nagka-dengue, tuturukan mo nung ganong uri ng Dengvaxia vaccine, yun ang makakamatay. Bakit? Kasi wala pa silang ganong uri ng virus, di ba? So kailangan malagyan muna sila ng virus ng dengue para maging effective sa kanila yung Dengvaxia. Kaso marami yung naturukan na wala pang mga virus nung dengue Kaya maraming namatay. The result, over 800,000 children were vaccinated. When the safety risks become public, it caused national panic leading to massive drop in vaccine confidence in the Philippines that persists today. O kita nyo? Ayan ang mga anomalya ng mga animal na dilawan na yan. Tapos diyan pa kayo? Yan ang tinik sa lalamunan natin, ang mga dilawan. Yan si Noynoy Abnoy na demonyong mula naman sila na upo naman. Mula nga nang mawala ang ating ang Ferdinand Marcos Sr. Nagkaleche-leche na. Nagkaleche-leche na ang kabuhayan ng mga Pilipino. Nagkaleche-leche na tayo. Dahil nga dyan sa mga dilawan na yan, sila ang nagpabagsak. Diba? Isinakripisyo nila ang matandang Aquino, yung tatay nila. Mga NPA ang pumatay doon, mga kapwa nila NPA para lang ibagsak ang matandang Marcos. Di kailangan ibagsak nila para kailangan patayin nila si Ninoy Aquino, isakripisyo nila para mapatalsik nila si Marcos. Pero sa totoo lang, sila rin mismo, mga NPA din ang pumatay dyan sa matanda na yan, na Aquino, para pabagsakin ng matandang Marcos. Ganyan talaga kailangan nila magsakripisyo. At buhay mismo ni Aquino yung isinakripisyo nila. Pero sa totoo lang, kapwa din nila, mga NPA ang pumatay. Sila din ang pumatay dyan sa matandang Aquino. Para lang isakripisyo, para mapabagsak si Marcos. Ngayon, nung mapabagsak nila si Marcos, nagkaleche-leche na ang kabuhayan. Tayo na ngayon ang pinakamahirap na mga kabuhayan. Pinakamahirap na tayo ngayon kasi wala na. Pinagpiestahan na ng mga duhaging komunista na yan. Di ba? Mga komunista yan, dilawan. Kaya huwag kayo nakikinig dyan. Ito, kita nyo.
Sabi na naman, turing gusto na naman angkinin ng China itong kauna-unahang gas na na-discover ng Malampaya. O, di ba? Kaya yung mga dilawan na yan, pag kaya naupo sa 2028, isusurrender na naman nila itong Malampaya gas na kakatuklas lang. Si PBBM pa ang tumuklas, ha. O, pag naupo yung mga dilawan na yan sa 2028, ibibigay na naman nila ito doon sa China. Lahat binigay na nila. Yung Napocor natin. Sino ngayon ang may-ari ng Napocor? China. Oh, yung ating lahat, yung Petron, yung National Steel Corporation, nawala na lahat. Ngayon, ito na lang nag-iisa na makakatulong sa atin na magkaroon tayo ng gas para meron tayong pambayad sa ating mga kuryente. 'Di ba? O ngayon ibibigay pa niya ng mga animal na mga dilawan na yan pag naupo sila bilang presidente ng 2028. Kawawa na naman tayo. Ibibigay na naman nila yan sa China. discovery sa buong bansa sa loob ng 30 taon, kaya't ito ay makasaysayan. Ayon kay Pangulong Marcos, magandang araw po sa ating lahat. I am pleased to inform everyone that for the first time in over a decade, a significant natural gas discovery has been made. The discovered reservoir, called Malampaya East 1 or MAE-1, is located about 5 kilometers east of the existing Malampaya field. The MAE-1 is estimated to contain around 98 billion cubic feet of gas in place. Katumbas nito ang halos 14 na bilyong kilowatt-hour ng kuryente sa isang taon. Ibig sabihin, makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. This helps Malampaya's contribution and strengthens our domestic gas supply for many years to come. dagdag pa ng Pangulo, mas malaki pa ang potensyal na kayang gawin ng bagong tuklas na ito dahil posible daw nitong palakasin ang supply ng local natural gas sa bansa sa loob ng maraming taon. Ayon sa mga pagsusuri, ang balon ng gas ay posibleng magbigay ng kabuuang 98 billion cubic feet na gas at sa bawat araw ay pwedeng magbigay ng 60 million cubic feet na gas. Katumbas yan ng 14 billion kilowatt hours na kuryente at 5.7 million households ang pwedeng makinabang sa kuryenteng ibibigay nito sa loob ng isang taon. Ipinapakita pa na may kakayahan itong mag-produce ng mas marami. Isang patunay umano na ito ay high productivity resource katulad ng original na gas field ng Malampaya. Sa kasalukuyan, ang Malampaya lang ang tanging lokal na pinanggagalingan ng natural gas ng Pilipinas at nagbibigay ito ng humigit kumulang 40% ng kuryente sa buong Luzon. Pero unti-unti na daw nauubos ang supply na ito dahil matapos ang mahigit 2 dekada, bumaba na daw ang produksyon nito ayon sa mga eksperto. Dagdag pa nila, posible umanong maubos ang supply nito pagsapit ng taong 2027 na posible namang magdulot ng energy shortage sa isang bansang matagal nang nagdadanas ng mataas. Bukod sa natural gas, ang balon ng MAE-1 ay nakakapag-produce din ng condensate, isang high-value liquid fuel. Ayon sa Pangulo, ang dagdag na yamang ito ay makakatulong para patatagin ang supply ng kuryente sa bansa. Noong 2022, ipinatigil ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang oil and gas exploration sa mga bahagi ng West Philippine Sea na inaangkin ng China. Pero nagbago ang polisiya noong 2023 dahil sa halip na sundan ang bakas ng naunang Pangulo, mas pinahaba pa umano ni Pangulong Marcos Jr. ang kontrata ng Malampaya ng karagdagang 15 taon. Bagaman alam ng Pangulo na posibleng maubos ang supply ng gas sa Malampaya sa taong 2027 o 2028, inextend pa rin niya ang kontrata nito sa loob ng 15 taon sa kondisyon na kailangan nilang mag-drill ng mga panibagong balon. Kaya mula pa noong 1 taon, mabilis na inayos ang mga permit to drill na nagsimula bandang kalagitnaan ng 2025. Noong 2024, halos kalahati ng natural gas ng Pilipinas ay inaangkat mula sa ibang bansa na naging dahilan ng lumalaking pagdepende natin sa imported fuel.
Pero para baligtarin ang ganitong kalakaran, nagsimulang umaksyon ang pamahalaan. Noong January 2025, nilagdaan ni Marcos ang isang batas na nagtataguyod sa downstream natural gas industry ng bansa. Layunin nitong palawakin ang paggamit ng gas bilang bahagi ng energy mix, bawasan ang pagdepende sa import at itaguyod ang pangmatagalang energy security. Bagaman hindi ipinapangako ng Department of Energy na bababa ang singil ng kuryente dahil sa bagong tuklas na gas reserve, ipinapangako naman nito ang pagiging stable ng ating kuryente. Pero kung makakatuklas pa daw ng mga panibagong minahan ng gas, posible na daw nitong mapababa ang singil. Sa ngayon, ayon sa DOE ay may karagdagang 2 balon pa ang dinidrill ng mga kumpanyang nangangasiwa sa Malampaya. Ang Camago 3 na may tinatayang 100 to 110 billion cubic feet na gas at ang bagong Pag-asa na may 400 to 800 billion cubic feet. Umaasa ang DOE na sana ay maging successful din ang nasabing mga drillings. Noong isang taon, nilagdaan ng Pangulo ang 8 kontrata ng gas and oil exploration sa bansa. Umaasa ang DOE na lalo pang dadami ang mga local and foreign investors na hihingi ng kontrata para tuklasin ang mga energy reserve ng Pilipinas. At dahil nakatawag na nga ng pansin ang discovery na ito sa international media, nangangamba ang ilan na posibleng pag-interesan ito ng China, lalo't inaangkin pa naman ng China ang napakalaking bahagi ng South China Sea. Pero ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi pwedeng angkinin ito ng China. Hindi kailangan yan, talagang kailangan yan ng explore. Apo. Buti nga in-explore natin ang discover. Alam mo bakit? Kasi simbolo yun na atin talaga to. Correct. Hindi pwede nilang allow ito kasi this is our area and this is our gas. Kaugnay naman sa ibang mga bahura o islang pinag-aagawan sa West Philippine Sea gaya ng Reed Bank o Recto Bank, sinabi ng DOE na mahirap daw umpisahan ang pagsilip sa mga lugar na ito dahil sa Kaya nawala sa atin ng West Philippine Sea dahil dyan sa kay mga dilawan na yan, ng mga tinik sa lalamunan ng Pilipino na magtandamatay na yan. Kaya nga ganyan ang ang mga animal na yan. O kita mo, kaya namatay agad yung animal na Noy Abnoy. Kasi nag-back channel yan. Pinagbebenta niya yung ating West Philippine Sea. Diba? Kaya nang akusan ni Digonyong Dutai sa kanila noon. Kaya nga ganyan na galit si Trillanes diyan kay Digonyo. Kasi yan mismo ang number 1 na nag-akusa sa kanila. Bakit siya galit na galit kay Digonyo? Kasi totoo, di ba? Galit na galit siya kay Digonyo. Ngayon pinapakulong niya ngayon si Digonyo. Kaya ginagamit, sa totoo lang, itong mga animal na mga dilawan na to, ginamit nila si Bongbong Marcos para saksakin ng mga Dutae. Ngayon nasaksak na ang mga Dutae na ipatapon na sa ICC yung kanilang mastermind. Ngayon si Bongbong Marcos naman ang gustong saksakin ng mga dilawan sa pamamagitan ni Kiko at Bam Aquino. Ginagamit nila yung Ghost Flood Control Project. Yung DBM daw. O kamon. Alam mo, kahit pa ipagpapakulong ni PBBM lahat ng mga magnanakaw dyan, hindi nyo maikokonekta si PBBM dyan sa Ghost Flood Control Project. Kasi si PBBM, ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas na nagpakulong at nagpaimbestiga sa Ghost Flood Control Project. Kung meron mang gustong linisin ang gobyerno natin, walang iba kundi si BBM yon. Kaya huwag kayo maniwala dyan kay Kiko at saka kay Bam Aquino ng mga demonyo. Sabi nila, ay nako, si PBBM ang magnanakaw. O paanong naging magnanakaw? Siya nga ang nagpapaimbestiga sa mga magnanakaw. Meron bang magnanakaw paimbestiga ng sarili niya? At kahit pa sabihin yung i-blackmail nyo siya, na sabihin yung mga kamag-anak niya yung magnanakaw, di ipaukulong nila. Bakit ipagtatanggol yung PBBM kung talaga namang magnanakaw, di ba? Ipakulong ninyo si Martin Romualdez. Hindi naman ipinagtatanggol yung BBM yan kung talagang magnanakaw di ba? Pero hanggang ngayon wala nga kayong maipakitang dokumento na nagnakaw si Martin Romualdez, di ba? O kupal. O kita nyo, ganyang kadesperado ang mga dilawan si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. O yan, at saka si Ronald Llamas na poki ng baboy ang bunganga, putak ng putak. At saka yan si Kristan. No? Minamanapulan nila si PBBM, binablackmail nila.
Kasi mga dilawan yan, mga komunistang dilawan, mga MPA, no? Pag-aangkin na rin ng China, malulugi ang bilyong-bilyong puhunan ng mga investors kung bandang huli ay palalayasin lang din sila ng mga Chino. Matatandaan na noong 2015, itinigil ng DOE ang pagdidrill sa lugar na ito dahil na rin sa utos ng China. Ayon sa mga eksperto, ang Reed Bank pa naman sana ang nakikita na pinakapotensyal na lugar na pwedeng mapagkunan ng bagong supply ng natural gas sa oras na tuluyang ma-deplete o maubusan ang Malampaya. Ayon sa pag-aaral ng United States Energy Information Administration or EIA, mayroon daw tinatayang 5.4 billion na bariles ng langis at 55.1 trillion cubic feet ng natural gas sa Reed Bank. Napakalaking tulong sana ito sa kinabukasan ng energy sector sa Pilipinas. Pero pagdating sa Malampaya, tinitiyak ng gobyerno at ng sandatahang lakas ng Pilipinas na hindi ito pwedeng pakialaman ng China. Ang China ay kilala bilang isang bansang hindi agad nagbibigay ng pahayag sa mga bagong kaganapan sa mundo. Pero ayon sa mga eksperto, asahan na umano na pag-iinteresan ng China ang bagong tuklas na Malampaya gas field. Ay baka masundan o madagdagan sa darating na mga araw dahil nga sa mga report na meron tayong natuklasang natural gas deposit sa Malampaya. Well, we have to expect the worst. Lalo na talagang hindi lang balak sa kumbaga yung 10 dash line ng China, talagang sa tingin nila lahat ng yaman ng karagatan sa kanila. So, let's expect the worst. Maaari na maging coercive nila, maaari pa nilang isama yan kasi very vague talaga yung notion. Saan ba talaga nakatuldok yung dash line? Every dash line do sa 10 dash line. Saan ba talaga? Walang coordinates. Wala yan sa ano. Kumbaga imaginary map. Pwede nilang extend pa yan. So may mga narrative na nga na kanilang Batanes, kanilang Palawan eh. Diba lumalabas last year, diba naglabas sila ng narratibo na kanilang Batanes since time immemorial. And of course, si Miski Palawan. Lalo na lumabas yung balita na mayroong malaking natural gas resource dyan. At lalo na, pag may natural gas resource ka, posible rin mayroong oil reserve. Ganyang kagahaman ng mga komunistang China na kinabibilangan ng mga dilawan na yan. Ang mga dilawan, konektado yan sa mga komunistang China kasi sila mismo yung komunista. Sila yung nagpapabagsak sa atin. Sila ang nagpabagsak sa matandang Marcos. Ang mga dilawan, ang Cory Aquino, ang Bam Aquino, ang Ninoy Aquino, ang Kiko Pangilinan, ang Ronald Llamas, tsaka yung si Cristan, mga yan, si Vlad, ano na rin yan, at tsaka yung si Christian Esguerra, mga dilawan lahat yan. Kaya wag kayong naniniwala dyan sa mga dilawan, kasi yan, tinik sa lalamunan ng mga Pilipino, mga komunista yan. Alam ko yan sa Armandin, kay yan kay Gloria yan pero siyempre, kakampi ni Gloria na isang aling maliit ang mga dilawan. Kasi anak din niya ng dilawan. Kaya yan si Vlad. Dilawan na rin yan si Armandin. Yan. Sa ngayon ay naka-alerto ang buong Philippine Coast Guard at nakatutok sa bagong tuklas na minahan ng natural gas sa West Philippine Sea. Yan ay dahil sa posibleng banta ng China na panghimasukan ito. Sa ngayon ay wala pang barko ng China na namamataan sa lugar pero tiniyak ng PCG na tututukan nila ito. The Philippine Coast Guard will be more proactive. Kaya sinabi ko, we will be strategically deploying and realigning our assets para maprotektahan itong MAU-1. The commitment of Admiral Ronnie Gavan is that the Commandant of the Philippine Coast Guard is to deploy our 97-meter vessels and two 44-meter vessels and even our aircraft to ensure na ating mapapangalagaan at mapoprotektahan itong bagong tuklas na lugar kung saan meron itong deposito ng Kaya nga sabi ko sa inyo, yung West Philippine Sea, yung Spratly Island, yung Scarborough Shoal, punong-puno yan ng LPG, liquefied petroleum gas. Yan, ibinenta nila ng mga dilawan diyan sa komunistang China. Diba? Bakit? Alam mo, nakakarma din yung mga dilawan Kaya nga namatay yung nila diba? Kasi nakarma yun. Kita mo ngayon yung karma sa mga dilawan. Matindi, diba? Kita mo si Cristeta. Karma niya yan Karma ng mga dilawan yan. Sa ginagawa nila sa mga Pilipino. Kasi,
tinik sa lalamunan natin yung mga dilawan, mga komunista yan. Kaya yan ang nagpahirap, yan ang nagpabagsak sa matandang Marcos. O ano na ngayon tayo, duhagi. Dahil sa mga animal na mga dilawan na yan. Sasabihin nila, si Ferdinand Marcos Sr. pumatay kay Ninoy. Hindi pinatay ng matandang Marcos si Ninoy Aquino. Isinakripisyo yan ng mga dilawan. Pinatay yan mismo ng mga kapwa nila NPA. Mga NPA ang pumatay diyan kay Ninoy Aquino para mapatalsik si matandang Marcos, Ferdinand Marcos Sr. Kaya kita mo, nung maupo si Noynoy at saka si Cory, hindi nga nila napaimbestigahan kasi sila alam nila sinakripisyo nila, sacrificial lang yung ama nila at saka yung asawa niya para mapatalsik ang matandang Marcos. Sila mismo ang pumatay. Mga dilawan mismo ang pumatay, mga NPA mismo ang pumatay, mismong mga asawa niya mismo, si Cory Aquino, sinakripisyo niya ang asawa niya para makaupo siya bilang presidente ng Pilipinas. Yan ang totoo dyan. Mataas na natural gas. Dagdag pa ng PCG, i-deploy sa lugar ang mga 97-meter at 44-meter vessels kasabay ng mga eroplano ng Coast Guard. Ayon kasi sa datos ng PCG, mula noong 2025 ay palapit na umano ng palapit ang mga barkong Tsino sa ating bansa sa distansyang 20 nautical miles. Dagdag pa rito, naobserbahan din na mas malayo na sa Baho de Masinloc ang operasyon ng mga mangingisdang Pilipino. Ayon sa PCG, dahil yan sa kakataboy ng mga inchik sa mga mangingisdang Pinoy na naging dahilan ng paglayo at pagkalat ng mga ito sa karagatan. At dahil patuloy na hinahabol ng mga Tsino ang mga mangingisdang Pinoy, napapalapit tuloy sila sa teritoryo ng Pilipinas. Napansin din ng Coast Guard na marami sa mga sasakyang dagat ng China ay nagbababa ng mga underwater drones para sa research. They are focusing on moving them farther, palayo ng Baho de Masinloc, kung kaya't napapalapit din yung mga Chinese Coast Guard. Because whenever they drive them away, they're also tailing all these Filipino fishing boats. There are a lot of instances already na nagpalipad tayo ng eroplano, nag-deploy tayo ng barko, and we saw some of those Chinese research vessels na nagbababa ng kanilang sariling mga underwater drones. Nire-research nila yung kailaliman ng dagat natin para malaman nila kung nasaan ang mga gas o mga kung gaano kalalim ang babarinahin nila dyan. Kasi nire-research na nila yan dahil natutunugan na nila na andyan sa ilalim ng ating Baho de Masinloc o Scarborough Shoal at andyan sa Spratly Island o West Philippine Sea, lahat ng ating likas na yaman na natural gases natin, yung LPG at saka yung langis. Kaya nire-research na nila yan. Kunwari, tinatayuan nila ng military bases para maangkin nila yan. Pero tignan ninyo, sa mga susunod na panahon, na nila yan, kukultivate na nila yung langis dyan. Magtatayo na rin sila dyan ng malampaya. O katulad ng malampaya para makultivate na yung mga langis o makuha na yung mga langis dyan sa ninanakaw nila ng mga island na yan. Na dahil dyan sa mga demonyo at saka yung dutae, yung dilawan na si Noynoy Aquino, di ba? Kaya nakuha nila yung West Philippine Sea at saka yung Scarborough Shoal. Ang Philippine Navy na madedepensahan nito ang bagong tuklas na gas field mula sa panghaharas o pang-aangkin ng mga dayuhan. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy na si Captain Marisa Martinez, kayang-kaya umano ng Navy na magsagawa ng tuloy-tuloy na pagpapatrolya sa nasabing area. Matatandaan na noong 2023, nagsagawa ang pamahalaan